Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang alay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyayari doon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi na nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, kahit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ng 11. At ang iba pang mga kasama nila na nag-usap-usap, muling ang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito ang gustong mamatay? Itaas ang kamay. Huwag mo namang itaas ang kamay ng asawa mo. Biro lang. Pero seryoso. Gaano man kahirap ang buhay, gusto pa rin natin ang mabuhay. Ayaw nating mamatay. Ang dahilan ay sapagkat nilikha tayo ng Diyos upang maging larawan niyang buhay at hindi upang mamatay. Remember that God created man according to His image and likeness, and so we were made to share in His eternal life and not to die. Kaya normal sa atin ang magnais na mabuhay at matakot mamatay. Yun nga lamang, palagay ko naman ay mag-a-agree kayo sa akin na hindi lamang kamatayan ng katawan ang maaaring katakutan natin. Nandyan din ang kamatayan ng pag-asa. Nandyan din ang kamatayan ng pananampalataya, ng gana, ng sigla. Dahil sa mga problema
Yung mamatay din tayo emotionally, psychologically, and even spiritually. Yung kahit na tayo gumagalaw pa, humihinga pa, ay parang tayo patay na sapagkat wala na tayong sigla. Sabi ko nga, ang kawalan ng pag-asa ay simula ng kamatayan. Kasi kapag nawawala na tayo ng pag-asa, nawawala na ng kahulugan ang lahat ng bagay sa ating buhay. Halimbawa, wag naman sana baka meron tayong kasama ngayon dito o kaya sa live stream, napatay na. O kaya, naghihingalo na, nag-aagaw buhay na. Kasi papapatay na ang pag-asa, pawala na ang sigla, pawala na ang pananampalataya, pawala na ang gana o saya. Dahil sa dami ng mga problema, kamatayan din yan. Pero wag naman sana. At yan po ang isa sa mga ina-address ng Panginoon sa ating pagdiriwang ngayon ng Easter o ng Resurrection. You see, hindi naman agad namatay si Jesus sa krusa. Marami din siyang mga pinagdaan ng sitwasyon na padala ng demonyo sa kanya upang patayin siya. Hindi lang literal, hindi lang physical, kundi emotional, psychological. Sabi ko nga nung minsan, si Jesus ay unang pinako, sinibat, pinahirapan, pinatay. Hindi ng mga Romano, kundi ng kanyang mga disipulo. Silang nagtaksil sa kanya. Siyang nagbenta sa kanya. Siyang nagtatuwa sa kanya, hindi lang ng makaisang beses, kundi makatatlo pa. Silang lahat na nagsabing kahit buhay nila, ibibigay nila sa kanya. Pero nagpulasan sila sa oras na matinding pangangailangan niya. Unang namatay si Jesus sa piling nila. At marami pang halimbawa ng ganitong sitwasyon na pinagdaanan ang Panginoon na po pwedeng pumatay sa kanyang sigla, sa kanyang gana, sa kanyang pag-asa, pero pinagtagumpayan niya. At ang culmination nga nito ay ang muling pagkabuhay niya. Kaya, the resurrection of Jesus is not just a victory over death. The resurrection of Jesus is also victory over sin, over hopelessness, over sadness, over brokenness, over bitterness. Lahat ng yan napagtagumpayan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat katotohanan na magsasabi sa atin na talaga ang mga malalaking problema tulad ng mga pinagdaanan ni Jesus, nakamamatay talaga. Mga wars na problema, not for Jesus. Pinakita niya sa atin that the worst thing is not the last thing. Ang huling salita, ang huling move ay nasa Kanya pa rin. Ganon ka makapangyarihan ang Panginoon natin sa lahat ng mga uri ng kamatayan na pwede nating maranasan. At yan ang binibigay sa ating pag-asa ngayon ng ating banal na pagdiriwang. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga sabi ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Kapag panig sa atin ng Diyos, hindi na mahalaga, hindi na importante, wag mo nang bilangin, wag mo nang problemahin kung sino ang kalaban natin. Meron nga daw nagtanong, sino nga ba o ano nga ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Tinanong niya muna ang apoy. Apoy, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang apoy. Hindi ako. Ang tubig. Kasi gaano man ako kalaki, gaano man ako kalaganap, naaapulan niya ako. Tinanong ang tubig. Tubig, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang tubig. Hindi ako. Kundi ang araw. Sapagkat dahil sa kanya, nag-evaporate ako. Tinanong ngayon ng araw. Araw, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang araw. Hindi ako, kundi ang ulap. Kasi gaano man katindi ang aking sinag, tinatakpan ako ng ulap. Tinanong ngayon ng ulap. Ulap, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito? Sumagot ang ulap. Hindi ako, kundi ang bundok.
Sapagkat hinahati niya ako, binablock niya ang path ko. Tinanong ngayon ito ang bundok, "Bundok, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito?" Sumagot ang bundok, "Hindi ako, kundi ang tao." "Ha? Bakit?" "Dahil kinakalbo niya ako." Tinanong ngayon ng tao, "Tao, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito?" Sumagot ang tao, "Hindi ako. Kasi gaano man ako kamakapangyarihan, mamamatay rin ako." Tingnan mo sa kasaysayan, walang nabuhay na tao na napakamakapangyarihan ang di namatay. Kaya hindi ako, hindi ang tao, kundi ang kamatayan. Tinanong ngayon ito ang kamatayan, "Kamatayan, ikaw ba ang pinakamakapangyarihan sa mundong ito?" Sumagot ang kamatayan, "Akala ko oo. Pero more than 2,000 years ago, may nabuhay dito, ang pangalan ay Kristo. Pinatay ko siya. Lahat ng kapangyarihan ko, pinagsanib puwersa ko para mamatay siya. Sapagkat sa akin ay hadlang siya, napatay ko siya. Pero pagkalipas ng 3 araw, nabuhay siya na magbuli. Gaya ng sinabi niya na hindi ko pinaniwalaan nung una." Makapangyarihan nga siya. Mas makapangyarihan siyang tihamak kaysa sa akin. Si Kristo talaga. Brothers and sisters, let's that sink in. Makapangyarihan ang Panginoon natin. Kay Kristo, sa ating Panginoon, hindi lang nakakita ng katapat ang kamatayan. Ang kamatayan ang pinakapwersa ng diablo, tandaan nyo yan. Pero dahil kay Kristo, hindi lang nakakita ng katapat ito. Kasi kapag sinabing katapat, kaparis ng kapangyarihan. Hindi! There is simply no competition. Hindi nakahanap ng katapat ang kamatayan, ang diablo kay Kristo. Kasi ang nakita niya, hindi lang kaparis ng kapangyarihan niya, kundi mas lalong higit pa. Dahil ang kamatayan ay hindi lamang pinagtagumpayan ni Kristo. Binigyan pa niya ng napakagandang kahulugan. Ang kamatayan dati ay katapusan. Ginawa niyang simula ng buhay na walang hanggan. So hindi lamang niya tinapatan. He turned the table around to His favor and of course to our favor. Sapagkat yan ang kayang gawin ni Kristo sa anumang kamatayan na po pwede nating maranasan sa mundong ito. He can easily turn our sorrow into joy, our pain into gain, our loss into victory, our shame into glory. Isipin nga po ninyo kung papaano tinapatan ni Kristo ang bawat detalye ng pagkakasala ng tao. Again, hindi lang niya tinapatan. He turned the table around. Nilampaso pa niya yarn. To name a few. Halimbawa, first slide please. Sa hardin ng Eden, hindi sumunod ang tao sa Diyos. Si Eva at si Adan, kahit na napakadali naman sana ng inuutos sa kanila, sapagkat nasa kanila halos ang lahat. Isa lang ang pinagbawal. Sinuway pa nila. Paano yan tinapatan ni Kristo? Sa hardin ng Getsemani, kahit napakahirap para sa Kanya, "Ama, kung maaari sana, iwas mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko." At yun ay nagresulta sa kaligtasan ng tao. Next slide please. Ninais ng tao ang maging Diyos. Yan ang kasalanan ng yabang. Bawat kasalanan natin may mansya ng kayabangan. Papaano tinapatan ni Jesus yan? Ang Diyos na si Jesus, nagpakumbaba, nagnais maging tao. At namuhay ng napakasimpleng tao at namatay ng masahol pa sa isang tao. Pinatay siya na parang alipin o kriminal para sa ating kaligtasan. Next slide please. Nakipag-usap ang tao sa diablo. Anong ginawa ni Kristo? Sinopla ni Kristo ang diablo. Next slide please. Kahit busog na busog si Eva at si Adan, kinain pa rin nila.
ang pagkaing inaalok ng diablo. Ano ginawa ni Kristo? Kahit gutom na gutom siya, 40 days and 40 nights, walang kinakain kahit ano, hindi pa rin niya sinunod ang pagkaing inaalok ng diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay at mga batong ito. Again, para sa kaligtasan ng tao. Next slide please. Nang magkasala ang tao, nagtago ang tao. Gusto niyang isikreto ang pagkakasala niya. Anong ginawa ni Kristo? In-expose ito ni Kristo in such a way na aarestuhin siya para sa kasalanan ng tao. Nagpakita siya, hindi siya nagtago. Hinarap niya ito. Tinalo niya ito. Next slide please. Nang magkasala ang tao, nagtakip sapagkat nahihiya sila dahil hubad daw sila. Anong ginawa ni Kristo sa krus? Pinabayaan niya na hubaran siya. Hubot-hubad ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tinik niya ang hiya ng ating pagkakasala. Kasi nga, next slide please. Kung ang tao past the guilt, pinagpasapasahan ng pag-isisi, Jesus absorbed all our guilt. So much so. Next slide please. Na kung sa punong kahoy, nagkasala ang tao, sa kahoy na krus, iniligtas ang tao. Kung sa punong kahoy dumating ang kamatayan, sa kahoy na krus, ipinagkalob sa atin ang buhay na walang hanggan. Men, kung naglalaro ka ng basketball, ang ginawa ni Jesus sa diablo, hindi lang niya sinupalpal, iniskoran pa niya. Ganon ang Panginoong Jesus. Hindi lang niya tinapatan ang kasalanan. He turned the table around para makinabang tayo sa napakalaking biyaya ng alok niyang kaligtasan. At yan, mga kapatid, ang pangako ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kayang-kaya niyang gawin, sabi ko nga, sa anumang mga kamatayang na pwedeng maranasan natin. Tatapatan niya ito and He will turn the table around para mas makinabang tayo. So much so na kapag na-solve na yung problema, nalampasan na yung problema, kapag nabuhay na tayong mugmuli mula sa mga pumapatay sa ating problema, ay makita natin, makumbinsi tayo na Diyos siyang talaga, makapangyarihan siyang talaga, mapagmahal, marunong siyang talaga. Basta sana kapatid, huwag ka lang mawawala ng pag-asa sapagkat it could very well be na kung papaanong inaayos, tinatapatan ng Diyos bago ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang mga detalye ng pagkakasala ng tao. Tinatapatan din niya, inaayos din niya ang mga detalye sa buhay natin. Inaayos niya ang maturity natin, ang faith natin, ang samahan sa pamilya natin, ang disposition natin, ang pananaw natin. Tinatapyasan niya, inaalis niya ang yabang natin, pinatatatag niya ang pananampalataya natin. May nais siyang detalye. So much so na kapag nalampasan na natin ang problemang pumapatay sa atin, and when we realize how everything fell into its proper place, maisip natin, sa mga pagkakataong walang resulta, sa mga pagkakataong parang hindi niya tayo dinidinig sa ating mga pagsusumamo sa Kanya, may ginagawa pala siya, may inaayos pala talaga siya. Hindi pala talaga siya namatay, siya'y buhay na buhay sapagkat ang Kanyang pagmamahal para sa atin ay hindi po pwedeng mamatay. Kaya, kapit lang kapatid, alam ko na eternity yung segundo, eternity yung oras, lalo pat malala na ang sakit mo, malala na ang sakit ng mahal mo, malala na ang problema sa pamilya ninyo, sadsad na ang negosyo mo, wala ka ng pera, nangungutang ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa anak mo, sa asawang pasakit ulo. Kapag ganyan ang mga problemang nakamamatay, nakapagbibigay ng konsumisyon, mga problemang kung minsan ay nasasabi natin dahil sa mga yan, ito ang ikamamatay ko. Bawat segundo importante, bawat oras mahalaga, bawat araw parang eternity. Tandaan mo, yan din ang naranasan ng mga alagad
Ang mga alagad na sinabihan ni Kristo, after 3 days, mabubuhay ako na magbuli. Okay, kahit na hindi ang mga alagad, ang mahal na ina na pinakananiwala kay Kristo na anak niya, ang mahal na ina ang pinakananiniwala, mabubuhay muli ang anak niya. Ang mahal na ina ang pinakananiniwala, kumikilos ang Diyos kahit namatay si Jesus. Sigurado ko, yung 3 araw na namatay si Jesus at hindi siya nabubuhay, may laman pa rin ang libingan. Masakit yun para sa mahal na ina. Mahirap yun para sa mahal na ina. Mas lalong eternity yun para sa mahal na ina. Pero, kumapit siya. Sumampalataya siya. Kaya nakita niya ang pinakamalaking testimonya ng Panginoon ay Diyos talaga. Ang muling pagkabuhay ng anak niya. Gayon din ang magiging dating sa atin when our greatest problem becomes our greatest blessing. For our greatest tragedy will become our greatest testimony. Yung testimonya ng Diyos ay Diyos talaga. Kasi muling nabuhay si Jesus at muli kanyang binuhay sa mga kasalanan, sa mga problema na pumatay na halos ng iyong saya, ng iyong pag-asa. Doon mo mas marirealize ang Diyos ay Diyos talaga. Marunong talaga, mapagmahal, mapagkalinga talaga. And when that happens, hindi ka na mababakbak sa iyong pananampalataya sa Kanya. Madali para sa Kanya ang pagalingin ka, ang pagalingin ng mahal mo, ang isolve ang problema ng pamilya. Madali yon. Madali yon. Pero kasi, ang gusto niya, kapag sinolve niya ang iyong problema, kapag sinalba ka na niya, mas maging solid ang pananampalataya mo sa Kanya. Sapagkat yun ang makapagliligtas sa iyo. Hindi yung pagkasolve ng problema mo, kundi yung pagiging solid ng pananampalataya mo kay Kristo. At mangyayari lamang yon kung sa kabila ng halos pagkamatay mo sa problema o sa kasalanang kinasasadlakan mo, ay hindi ka pa rin nawalan ng pananampalataya sapagkat ipaparanas sa iyo ng Panginoon, sigurado ko, ang biyaya ng Kanyang muling pagkabuhay. Ito sana ang hiling nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa Mananalig ako sa Kanya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam niya na mahirap lang ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos Pumikit tayo. sampo. Panginoon, ipinagdarasal po namin ngayon, sino man sa amin ang nag-aagaw buhay na sa problema, halos papawala na ang buhay sa buhay nila. Pag-asa, sigla, gana, pananampalataya. Tulungan mo po sila sa yugong ito ng buhay nila. Ikaw nawa
ang magbigay sa kanila ng buhay. Tulungan mo po silang magkaroon pa rin ng dahilan para ngumiti at tumawa at lalong-lalo na para patuloy na umasa. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon, lalong-lalo na kung sa iyo lang sila talaga humuhugot ng inspirasyon at suporta. Hallelujah! Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Huwag kang bibitaw sa Kanya. Siya ay muling babalik sa atin. He may be silent. He is not absent. Tahimik siya. Meron siya. May ginagawa siya. Hallelujah! Mapagtatagni-tagni mo lang sa pagdating ng panahon ang mga inayos ng Panginoon na sitwasyon. Sa gayon, lagi mo nang masasabi sa buhay mo, sa bawat problema, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes! Kung ang kamatayan, nagawa niya ng paraan, walang problema ang hindi niya kakayaning gawa ng paraan. Walang problema ang hindi niya kakayaning tapatan. Kung mananalig ka lang, hindi lang niya tatapatan yan. He will turn the table around to your favor. Kung lalapit kay Jesus, He will bless you in the presence of your enemies. Your enemies be like hindi lang tao, kundi yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. In their presence, God will bless you. God will vindicate you. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.